guys, tara samahan nyo nga pala ako at gagala ako kasama ng kaibigan ko. Habang nasa trabaho nga ako kanina ay bigla siyang tumawag sa akin at samahan ko daw siyang gumala at pupunta daw kami ng Alsif. Ang kaibigan ko nga to ay galing pang Satwa. Maaga nga silang gumayak at alas 8 pa matatapos ang trabaho ko. Nag-usap nga kami kanina na magkikita na lang kami sa Alriga. Kaya ito, pagkatapos ng duty ko ay dumiretso na ako para masundo na sila. Alam nyo ba na ang Alriga ay isa sa mga lugar dito sa Dubai na kung saan marami kang makikita mga Pilipino o kabayan ng tawag sa mga Pilipino na naninirahan dito. Kapag dito ka nakatira sa lugar na to ay di ka talaga ma-homesick kasi marami kang makakasalamuhang Pilipino mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Syara! At ayan na nga siya, tuwang-tuwa nga siya at sa wakas daw ay pagkalipas ng ilang dekada ay dumating na ako. Kaya sumakay na siya at nagpatuloy na kami sa aming paglalakbay. Char lang, akala mo kung saan pupunta. Alam niyo ba kahit ibang lahi dito hindi ka nila tinatawag na Pilipino, kundi kabayan or sa English ay fellow man kasi ito ang mabilis nilang natatandaan. Kaya pala maraming naninirahan dito ng mga kabayan ay dahil napaka-accessible na lugar ang Alriga. Dahil halos lahat ng bus na ginagamit ng mga nagko-commute ay dumadaan dito. At magkatabi nga lang ang Alriga at Union na kung saan dito sa Union matatagpuan ang intersection ng Green Line at Red Line Metro na nagkokonekta na magkaibang destinasyon ng tren sa ginagamit na transportasyon ng nakararaming mga nilalang maparesidente man o turista. Kaya habang nasa sasakyan kami ay bigla kaming nagutom. Kaya napagpasyahan namin nakakain muna kami bago kami kagala. Oo nga pala, isang Alriga at Union sa mga maraming nagtitinda ng mga Filipino supplies o di kaya ng mga Filipino items, mapapa beauty products man o grocery. Marami ding restaurants na nagtitinda ng mga pagkaing Pilipino gaya ng mga lutong bahay at kahit mga street foods, balut at iba pa. Sa mga oras nga to ay naisip na kami kung anong masarap kainin. Dahil gagala nga kami ay iba ang naisipan namin kainin. Nagsuggest ako na pagkain ng ibang lahi ang itatry namin ngayon. Kaya sinabi ko sa kanila na itry namin yung isa sa mga paborito kong pagkain dito sa Dubai. Kasi nung bago pa lang ako dito, sinama ako ng kaibigan ko na kumain sa Mandi restaurants. Pinatikim niya sa akin ang Mandi. Ang Mandi nga pala ay traditional dish na originated from Yemen, consisting mainly rice and meat na pinasarap ng iba't ibang spices. Dito kami nagpunta sa Arabian Mandi restaurants na makikita malapit lang sa Union Metro Station. First time nga namin pumunta dito. So kung matry kung masarap din ba ang Mandi nila dito. Okay na. Hi guys, kami karon. Tada! Ito na nga pala in-order namin. Ang in-order pala namin ay mutton mandi at chicken mandi. Ang mutton mandi ay either part ng kambing o tupa. Alam nyo ba na sobrang sarap nito para sa akin na kasi ang lambot ng karne at wala ka talagang maaamoy na malangsa. Ewan ko ba kung paano nila ito niluluto, ang sarap lang talaga. At kapag nagluluto sila ay talaga kompleto talaga yan sa mga ingredients. Kaya sa lahat ng mga pagkain na tikman ko ay ito talaga isa sa pinaka-paborito ko. Kahit kailan ay hindi ako magsasawang kainin to. Ang ginagamit pala nilang bigas dito ay mahaba at ito ay tinatawag nilang basmati rice. Magkaiba kami ng gusto ng kaibigan ko dahil siya ang gusto niya ay chicken at sa akin naman ang gusto ko ay mutton, paborito ko talaga yun. Alam niyo ba na kapag nagsiserve sila ng pagkain dito ay maraming side dish. Isa na dito ay ang roca leaves o tinatawag nilang jar leaves, lemon, sili, sibuyas, blended na kamatis at bago pala kami umpisang kumain dyan ay naubusan namin ang 2 serve ng soup. Eh minsan nga preferred ko pang kumain sa mga pagkain ganito kasi ang dami nilang binibigay. Kaya yan sa sobrang sarap ay naubos talaga namin at walang natira. Yung sili na lang ang natira. Kaya sulit talaga ang binayaran ng kaibigan ko. Dahil sa gabing ito nga pala ay nilibre niya ako. Kasi yung rules kasi namin dito na kung sino yung magyaya ay siya yung maglilibre. Joke lang po. Nagpabayad po kaming dalawa dito. Kaya yan, tapos na nga kaming kumain at dahan-dahan na kaming bumaba kasi busog na busog nga kami. Mabuti na nga lang at napaka-supportive din ng kaibigan kong mag-video. Lahat naman talaga ng kaibigan ko ay napaka-supportive at napakabait din nilang lahat sa akin. Char lang. Dahil kung mabait ka, ayun din ang ipapakita nila sa'yo. At paglabas nga namin ng restaurant ay patuloy kami sa pagkuha ng mga videos. Minsan lang din kami makagala pag ganitong weekdays kasi busy nga kami sa kanya-kanya naming mga trabaho. At mostly nga, yung mga unplanned gala ay yun talaga ang natutuloy. Kaya ito, dumiretso na talaga kami sa lugar kung saan namin binalak na puntahan. Ito nga ay ang Alsif. Ang ibig sabihin ng salitang Alsif ay coast or shore in Arabic. Ito pala ay Alsif District of Dubai Creek, na kung saan creeks divide the city into 2 parts. Ito yung Bor Dubai at ang Deira, and has played a major role in the economic development of the region throughout history. Actually, sa mga oras na ito ay gusto naming tumawid sa kabilang lugar para sana ipakita sa inyo ang mga mas magagandang tanawin, pero dahil sa late na nga ay dito na kami nag-picture at kumuha ng mga videos. Yung mga bangkang makukulay na nakikita nyo pala ay may mga sakay na turista na kung saan nagbabayad sila para sa isang oras na pagbabiyahe. Iyan ay tinatawag na traditional Abra boat rides across Dubai Creek na humihinto sa The Pointy at Palm Jumeirah.
and admire the charm of Atlantis, the Palm Hotel. Next, proceed to a photo shop in front of the most iconic 7-star luxury hotel in Dubai. At yun nga ay ang Burj Al Arab. At babalik din pagkatapos kung saan nag-start yung trip. Pero yung ibang bangka ay iba din ang destinasyon. Yung iba ay paikot-ikot lang hanggang sa maubos ang isang oras na binayaran mo. Kasama na pala sa binayaran nila ay ang buffet at ang entertainment sa loob ng boat. Ito nga ang perfect timing na gumala kasi malamig ang panahon at may enjoy talaga ng mga sumakay ang view. At ito, pauwi na nga kami at nadaanan namin ang clock tower na isa din sa mga historic monument na matatagpuan sa Dera, na nasa gitna ng roundabout na napapalibutan ng commercial buildings included the offices of major international airlines operating in the UAE. At kahit gabi na nga ay medyo traffic pa rin pero okay lang kasi at least gumagalaw naman yung traffic. Nag-enjoy naman kami sa araw na to. Habang nasa loob nga kami ng sasakyan na nagpaplano na kami kung saang destinasyon ang susunod naming pupuntahan kasi ika nga kailangan naming malibot ang Dubai para pagdating ng panahon na uuwi na kami sa Pilipinas ay may madadala kaming magagandang alaala kasi sabi nga nila, at the end of the day, memories are all that matter. Things fade away, people change, but memories will live on forever. And time passes, things change, but memories will always stay where they are in the heart. True, kaya wag lang puro trabaho. Salamat sa panonood. Paalam!